tubig. Tingnan niyo po, ang ating utak, 75% tubig. Ang ating dugo, akala mo pula yan, purong dugo, yan po ay may kasamang tubig. 83% ng ating dugo na umiikot sa iba't ibang parte ng ating katawan ay tubig. Puso, 79%. Bones, 22%. Muscles o ating mga kalamnan, 75% water. Liver, atay, kidney, lahat po yan ay malaking bahagi ay tubig. Ibig sabihin sa kabuuan, almost 70 to 80% ng ating katawan ay tubig. Bakit po ba mahalaga ang tubig? Bakit kinakailangan mong iminom? Kaninong anak to si EJ? William Mater, yan. Kanina, sa'yo. Sabi niya, gusto ko nang makinig, gusto ko nang malaman kung ano ba yung gusto mong sabihin tungkol sa tubig. Ayan. So, pag uminom po tayo ng tubig, no? Tinatanggal po niyan yung mga toxins sa ating katawan. Ano ba Tagalog sa toxins? Lason, di ba? Sa ating katawan. Pag ikaw ay uminom, iihi ka. Ilalabas mo yung mga dumi sa iyong katawan. Sabi din ng doktor, kinakailangan daw po na kumpleto ang inom natin ng tubig lalo sa may edad. Kasi yan po ay nagkukursyon ng ating mga joints para hindi masakit ang ating mga ano nga ang joints? Kasu-kasuan. Yan. So pag kayo po ay nakakaramdam na ay parang ang sakit ng aking tuhod, ng aking mga yung pinagdugtungan na yan, try niyo po, i-evaluate mo, ilang basang tubig ba ang nainom ko? At baka naman kulang lang po kayo. Nagbibigay din po ito ng lakas sa bawat isa sa atin. Yung metabolism, digestion, yan po ay katulong din para mas maganda ang metabolism natin. Sa mga gustong magpapayat, meron ba gustong magbawas ng timbang? Ako yon. Ay, siya daw, si EJ, gusto magbawas ng timbang. Sa halip na kayo, kapag kayo nagutom, kayo kakain, ang gagawin niyo po, iinom kayo ng tubig. Naranasan niyo na ba yun pag kayo gutom? Pag kayo ay gustong magmerienda, sa halip na po, kakain ka ng tinapay, o kayo bibili ka ng turon, marami pa naman kayo mabibili dito sa paligid, try niyo po ito, uminom kayo ng isang basong tubig. At malamdaman mo, maya-maya yung gutom mo wala na. O di hindi lalaki ang iyong katawan, hindi tataas ang iyong timbang. Di po ba pag tayo pagod na pagod? Pag inom natin ng tubig, ramdam mo, iba na yung pakiramdam mo. Replenish. Huwag po nating i-gauge na kaya lang tayo iinom ng tubig kasi uhaw tayo. Hindi po yun yung gauge na kailangan ng katawan nyo ang tubig. Sino po ang nakakatupad niyan? Ilan sa atin ang nakakainom ng 8 o higit pang basong tubig? Sige nga po, magbilang kayo. 1, 2, 3, magbilang kayo sa di ba? Tubig po yan, hindi kasama ang buko juice dan. Hindi kasama ang kape, hindi kasama ang milk tea. Yan po ay plain water lang. Huwag nating ibibilang ang ibang likido sa ating iniinom. Huwag na po yan. Marami na po sa atin nagkakamali sa paraan ng paggamit ng tubig. Una, marami ang nagkakamali ng pag-inom ng malamig na tubig habang kumakain. Ay! Sino pong sanay habang kumakain, gusto nila malamig na tubig. Hindi lang malamig, may yelo pa. Ay, ang dadi ni EJ. Yan. Gusto rin natin, kapag tayo'y kumakain, merong nakaantabay na baso ng tubig at habang kumakain, umiinom. Di ba? Hindi daw po tama yung ganong klase ng practice na ikaw ay kumakain, ikaw ay umiinom. Bakit? Nadidiminish o kumukonti po ang flow ng saliva sa inyong bibig. Yung saliva nyo, salivary glands, no? Yan po ay kinakailangan para ma-masticate ang inyong kinakain. Magmimix po ang inyong kinakain sa inyong laway. Kaya po yan, kinakailangan yung i-chew o kuyain ng hanggang 20 times or more. Ang ating kahinaan, pagdating sa bibig, minuya mo lang saglit, nilunok na kaagad.
pinapahirapan po natin yung ating digestive system. Tapos mamaya iinom ka pa, lalo nang nahirapan po ang ating digestive system sa paggiling ng ating kinakain. The colder the water, the greater the injury to the stomach. Naku, pag summer, gusto mo talaga malamig na malamig. Ice water, ice lemonade. Kapag ito daw po ay ating ininom na malamig, it will arrest, no? The digestion. Kasi ganito pala yung mga kapatid. May normal na temperature lang ang ating digestive system, yung ating tiyan. So, pag yan ay uminom po kayo ng malamig, kinakailangan pang i-absorb muna yung ininom ninyong tubig. At kung yan ay malamig, kinakailangan i-warm muna ng ating tiyan bago niya magamit sa pag-digest. So, tumatagal po ang paggiling ng ating kinakain kapag ganon ang ating sistema, kapag tayo ay kumakain, ay malamig na tubig, o kaya ay umiinom habang kumakain. Ayan. It's slowly. Nguyain ang pagkain. Kinakailangan na yan ay humalo sa inyong laway para hindi mahirapan ang inyong tiyan sa pag-digest ng inyong kinakain. Kasi ang ating pong digestion, it starts sa bibig. Pag yan po ay nilagyan nyo ng pagkain nyo, ninuyan nyo, nagsisimula na po ang digestion po natin. Yung pag-inom ng warm water, sabi sa YouTube, di po ba, warm water? Tama po yun. Warm water in the morning, magandang gawing habit ninyo yan. Huwag na po tayong magkape. Kahit po gatas, kung maaari, malunggay tea na lang kayo. Pero ang ina-advise sa atin, hanggat maaari, warm water po tayo in the morning. At least so, bilangan po natin paano kayo makaka-8 glasses. Pagising sa umaga, 2 glasses of warm water. Pag kumain kayo, walang iinom ng tubig in between meals, at least 15 to 30 minutes after meal po ang tamang pag-inom ng tubig. So, isa. 10 o'clock, iinom kayo ng isang basong tubig. Sa lunchtime, after na makakain, 15 to 30 minutes, isang basong tubig ulit. 3 o'clock, isang basong tubig. Pagkain nyo ng dinner, 30 minutes after, isang baso. At bago kayo matulog, isang baso. So you will be able to drink 8 glasses of water. Pwede nga po yan hanggang 9. Ang problema po natin, ang dami nating iniinom, kaya hindi natin makompleto yung 8 baso ng tubig. May soft drinks, may juice, may gluco juice, may kape pa nga ang iba. Pag nainom niyo po kasi yan, mag-feel ko na parang puno ang tiyan mo at ayaw mo uminom ng tubig. So yun po ay nagre-relax ng ating mga muscles at nagpapaganda ng sirkulasyon ng ating dugo. Sabi po ng Panginoon, water is the best beverage. Ito na yung inumin na dapat natin inumin. Pero bakit naghahanap pa tayo ng iba? Walang calorie, no? Walang alcohol. Pero ang gusto po natin,